Sir, magkano ba talaga ang pumapasok na pera sa gobyerno araw-araw galing mismo sa mga bulsa natin? Paano nila nakukolekta yan ng ganong kabilis? Tol, ang gobyerno natin ay parang isang dambuhalang vacuum cleaner. Naka-on yan 24/7. Humihigop ng pera mula sa bulsa ni Juan de la Cruz, mula Batanes hanggang Hulo, at mula Pilipinas hanggang sa abroad. Walang lusot, walang kawala. Simulan natin sa tanong mo, magkano ang pumapasok? Sa national budget natin na umaabot ng halos 5 hanggang 6 na trilyon kada taon, kung i-divide mo yan sa 365 days, lumalabas na humigit kumulang 10 hanggang 15 bilyong piso araw-araw ang kailangang kolektahin ng gobyerno para tumakbo ang makinarya nila. 15 billion pesos per day. Ganyang karaming pera ang rumaragasa papasok sa kaban ng bayan. Saan galing yan? Himayin natin ang menu ng hututan. Una, ang BIR o Bureau of Internal Revenue at ang kaltas sweldo. Ito ang frontline. Kung ikaw ay empleyado, bago mo pa mahawakan ang sweldo mo, dumaan na si BIR. Ang tawag dyan, withholding tax. Wala kang choice. Hindi mo pwedeng sabihin, boss, next month na lang ako magbabayad, short ako eh. O kaya pwede bang 50% mo na? Hindi pwede, automatic kaltas. Kaya ang gobyerno, siguradong busog tuwing kinsenas at katapusan. Bago mo ipambili ng gatas ng anak mo, nabawasan na nila. Tayo, iniiyakan ang payslip, sila nagpapalakpakan sa dami ng kolekta. Pangalawa, ang VAT o Value Added Tax, yan ang tax ng mahirap. Ito ang pinakamatindi at pinakatraidor. Kasi kahit walang trabaho, nagbabayad nito. Bumili ka ng sardinas, may VAT. Bumili ka ng noodles, may VAT. Nagpa-load ka, may VAT. Kahit ang pulubi na bumili ng tinapay sa 7-Eleven, nagbayad ng tax. Kaya wag nilang sasabihin na ang mayayaman lang ang bumubuhay sa bayan. Hindi. Ang masang Pilipino, bawat kagat ng pagkain, bawat higop ng kape, may porsyento ang gobyerno. Ang tawag yan, indirect tax. Hindi mo ramdam na binubunutan ka ng dugo, pero unti-unting nauubos ang lakas mo. Pangatlo, ang train law at excise tax sa langis. Bakit mahal ang gasolina? Bakit mahal ang pamasahe? Dahil sa excise tax. Bawat litro ng diesel at gasolina, may patong na buwis na napakataas. At dahil lahat ng produkto ay binibiyahe gamit ang gasolina, kapag tumaas ang tax sa langis, tataas ang presyo ng gulay, bigas at karne. Kaya ang gobyerno, habang tumataas ang presyo ng langis sa mundo, lalo silang kumikita. Parang may metro ng taxi ang presyo ng bilihin habang tumatakbo. Lalong lumalaki ang kita ng gobyerno habang tayo umiiyak sa gasolinahan. Pang-apat, ang BOC o Bureau of Customs at ang mga import. Lahat ng pumapasok na produkto galing ibang bansa, kotse, gadget, sapatos, pati bigas at ulam na ini-import natin, may tarif o buwis sa customs. Bilyon-bilyon ang kita dyan araw-araw. Ito yung gatekeeper ng Pilipinas. Bago makapasok ang Nike o iPhone, nagbayad muna yan sa gobyerno. At ang bayad na yan, ipapatong sa presyo na babayaran mo sa mall. Panglima, ang mga OFW. Ito ang modern heroes natin, pero tratuhin parang modern gatasan. Oo, tax exempt ang income nila sa ibang bansa. Pero teka lang, hindi sila nakakaligtas sa vacuum cleaner bago sila makaalis. Bayad sa passport, bayad sa POEA o DMW processing, bayad sa OWA membership, bayad sa PhilHealth na sa pilitan minsan. Ang daming processing fees at documentation fees. At kapag nagpadala na sila ng remittance sa pamilya nila dito, yung pamilya nila gagastusin ang pera sa Pinas. Ipambibili ng Jollibee, ipambabayad ng kuryente, ipapanggasolina, balik ulit sa VAT at excise tax. Kaya ang perang pinaghirapan ni kabayan sa disyerto o sa barko ay umiikot pa rin pabalik sa gobyerno. Sila ang nagpapasok ng dollar reserves na nagpapatatag sa ekonomiya natin, pero sila ang pinakamahirap kumuha ng serbisyo sa embahada. Ngayon tol, pagsama-samahin mo yan, 15 billion pesos araw-araw. Isipin mo ang bundok ng pera na yan. Sa laki ng halagang yan. Dapat gold ang kalsada natin, dapat aircon ang lahat ng public school, dapat libre ang gamot sa lahat ng ospital, dapat world class ang tren natin at walang siksikan. Pero anyari, bakit lubak-lubak pa rin ang kalsada natin? Bakit siksikan pa rin sa ospital ng bayan at walang kama? Bakit kulang pa rin ang classroom at libro? Bakit ang bagal pa rin ng serbisyo at pila? Dito na papasok ang malungkot na realidad. Ang gobyerno natin ay magaling maningil, pero magaling din mag-magic. Ang perang kinolekta sa atin ng sapilitan, ang perang pinagpaguran natin ng dugo at pawis, pagdating sa taas, pagdating sa kamay ng mga politiko, opisyal at leader, biglang naglalaho. Ang pera ng bayan, ginagawa nilang personal wallet.